Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 62 o 65 pataas at kayo ay miyembro ng SSS o GSIS, pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil ang impormasyong ito ngayong Abril ay maaaring magbago ng inyong buwan. Hindi ito haka-haka, hindi ito chismis mula sa kapitbahay, ito ay nakumpirma na at marami sa ating mga lolo at lola ang hindi pa nakakaalam na may dagdag silang perang paparating at posibleng hindi nila matatanggap kung hindi nila gagawin ang isang bagay ngayon. Isipin ninyo ito, si Lola Coring, 68 taong gulang, taga Cebu, nakatanggap ng mensahe mula sa anak niya na nagsasabing, "Nanay, may 3,000 kang hindi mo natatanggap." Nagtawanan pa siya, sinabi niya, "Ano ba yan? Baka naman scam yan." Pero hindi pala, totoo. At noong pumunta siya sa pinakamalapit na SSS branch, nalaman niya na may nakapending na supplemental benefit sa kanyang account na hindi niya na-claim. 3 buwan na, 3 beses na 30,000. Halos 10,000 ang naghihintay sa kanya. Ngayon kung si Lola Coring ay hindi nakinig, kung hindi niya binuksan ang video na tulad nito, wala siyang malalaman. Kayo, hindi kayo katulad ni Lola Coring na matagal bago nalaman. Kaya nandito kayo ngayon at magaling kayong nagpasya. Dahil sa video na ito, aalamin natin ng buo ang tungkol sa 11,600 na pensyon, ang 3,000 add-on na papasok ngayong Abril, kung paano ito kukunin, at ang mga importanteng babala para hindi kayo mawalan ng kahit isang piso. Magsimula tayo sa pangunahing tanong. Saan nanggagaling ang 11,600? Para sa maraming miyembro ng SSS na nag-retire na o magre-retire sa taong ito, ang 11,600 ay ang tinatayang average monthly pension para sa mga miyembro na may sapat na contribution years at umabot sa tamang edad. Hindi ito isang pantay na halaga para sa lahat, depende ito sa inyong average monthly salary credit o AMSC at kung ilang taon kayo nag-ambag sa SSS. Halimbawa, kung ang inyong AMSC ay nasa 15,000 at kayo ay nag-contribute ng halos 20 taon, ang inyong monthly pension ay malamang nasa pagitan ng 10,000 hanggang 12,000. Ngunit kung mas mataas ang inyong sahod noong nagtatrabaho pa kayo o kung mas marami kayong taon ng kontribusyon, maaaring mas mataas pa ito. Ang formula ng SSS para sa pensyon ay nagsasabi na ang inyong buwanang pensyon ay ang pinakamataas sa 3 kalkulasyon. Ang 300 pesos plus 20% ng AMSC plus 2% ng AMSC para sa bawat CYS na higit sa 10 taon o 40% ng AMSC or ang minimum na 1,200 kung may CYS na din hanggang 19 taon o 2,400 kung may 20 taon pataas. Para sa mga miyembro ng GSIS naman, ang mga dating empleyado ng gobyerno, ang pensyon ay karaniwang mas mataas, lalo na kung matagal kayo sa serbisyo. Ang tipikal na GSIS pensioner na may 30 taon ng serbisyo at mataas na basic salary ay maaaring makatanggap ng 15,000 hanggang 20,000 bawat buwan. Pero ang buntong gusto nating talakayin ngayon ay hindi lang ang regular na pensyon, kundi ang 3,000 add-on na marami ang hindi alam. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamainit na bahagi ng video na ito, ang 3,000 na add-on. Para sa mga miyembro ng SSS, ang supplemental benefit na ito ay may 2 pinanggagalingan. Una, ang tinatawag na 13th month pension na ibinibigay tuwing Disyembre bilang katumbas ng isang buwanang pensyon. Pangalawa, ang mga espesyal na benepisyo tulad ng COLA or Cost of Living Allowance Adjustments and ang mga one-time na supplemental payment na inililabas ng gobyerno bilang tugon sa inflation at pagtaas ng presyo ng pagkain at gamot. Ngayong Abril 2025, may ilang miyembro ng SSS ang nakatanggap ng abiso mula sa kanilang mga anak o tagapayo na may additional payout na naghihintay sa kanila, isang supplemental na 3,000 na kaugnay ng mga nakaraang adjustments sa benepisyo na hindi pa na-disburse sa lahat. Hindi ito pangako ng gobyerno na mangyayari sa bawat miyembro, mahalaga itong linawin, ngunit kung kayo ay nakatanggap ng notification sa inyong SSS online account o kung hindi pa kayo nag-check ng inyong My SSS account sa ilang buwan, ngayon na ang tamang oras. Para naman sa mga miyembro ng GSIS,
Ang 3,000 ay maaaring magmula sa Enhanced Pension Loan Program Adjustments or sa GSIS Financial Assistance Loan na nagbibigay ng dagdag na cash flow sa mga pensioner nang walang mataas na interest. Ang ilan sa mga benepisyaryo ay naka-automatic na credit ang kanilang account nang hindi man lang nila alam. Kaya't kung hindi ninyo regular na tinitingnan ang inyong GSIS e-card balance o ang inyong UMID account activity, maaaring may naghihintay na pera para sa inyo na hindi pa ninyo nalalaman. Narito ang bahagi ng video na hindi masaya pakinggan pero kailangan nating pag-usapan dahil ang pagmamahal ay nagbibigay ng katotohanan, hindi lang ng magagandang balita. Mayroong tinatawag na clawback o reduction na maaaring mangyari sa inyong pensyon. Ang ibig sabihin nito ay posibleng mabawasan ang inyong buwanang pensyon kung may hindi natupad na kondisyon. Sa SSS, ang isang karaniwang dahilan ng reduction ay ang hindi pag-submit ng inyong annual pensioners revalidation. Bawat taon, kailangan ng SSS na kumpirmahin na buhay pa kayo at kayo ay patuloy na karapat-dapat sa benepisyo. Kung hindi kayo nag-submit ng inyong revalidation form, na karaniwang ginagawa personal sa SSS branch o sa pamamagitan ng inyong designated na representative, maaaring i-hold ang inyong pension. Mas malala pa, kung maraming buwan na hindi na revalidate, ang mga arrears ay maaaring hindi na i-release ng buo. Para sa GSIS, ang katulad na panganib ay ang hindi pag-update ng inyong personal na impormasyon. Kung nagbago ang inyong tirahan, kung namatay na ang inyong asawa na nakalista bilang benepisyaryo, o kung may nagsabing kayo ay nagsimulang magtrabaho ulit bilang kontraktual, maaari itong mag-trigger ng review ng inyong benepisyo. Hindi ito common, pero nangyayari. Isang lola mula Laguna ang nakaranas nito noong natuklasang ang kanyang GSIS record ay nagpapakita ng aktibong trabaho dahil sa isang administrative error. 4 na buwan siyang walang natanggap bago naayos ang problema. Ang aral? Bisitahin ang inyong SSS o GSIS branch kahit isang beses sa isang taon. Dalhin ang inyong UMID or valid ID, ang inyong passbook o e-card, at huwag mahiyang magtanong. Ang mga kawani sa mga branch ay sinanay para tulungan kayo. Ito ang kanilang trabaho at kayo ay may karapatang malaman ang inyong status. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga benepisyong maraming seniors ang hindi alam. Maupo tayo ng maayos at pakinggan ito ng mabuti dahil ito ang bahagi ng video na maaaring magbago ng inyong buhay sa susunod na ilang taon. Una, ang SSS Retirement Benefit ay may kasamang option na lump sum payout. Kung mas gusto ninyo ang isang malaking halaga sa simula kaysa sa maliit na buwanan, maaari kayong pumili ng lump sum na katumbas ng equivalent na 1.5 taon ng inyong pensyon. Halimbawa, kung ang inyong monthly pension ay 8,000, ang lump sum na option ay nagbibigay sa inyo ng halos 144,000 sa isang bayad. Mabuting option ito kung mayroon kayong planong negosyo o malaking gastusing medical. Pero mag-isip muna ng mabuti dahil kapag pinili ninyo ang lump sum, titigil na ang buwanang payment. Pangalawa, ang dependents pension. Kung kayo ay may minor na anak, kahit na matatanda na kayo, halimbawa kung late in life kayo nagkaroon ng anak, ang bawat dependent na bata na wala pang 21 taong gulang ay may karapatan sa 10% ng inyong basic monthly pension hanggang 5 ang bata. Hindi ito automatikong ibinibigay, kailangan itong i-claim. Pangatlo, ang SSS Death Benefit para sa inyong mga pamilya. Kung sakaling kayo ay pumanaw, ang inyong asawa o mga anak ay may karapatang makatanggap ng survivor's pension. Ito ay 100% ng inyong basic monthly pension para sa asawa hanggang muling magpakasal at may dagdag na 10% per dependent na bata. Napakahalaga na ma-update ang inyong beneficiary record sa SSS ngayon habang kaya pa ninyong gawin ito ng personal. Marami sa ating mga seniors ang nagtatanong, kailangan ko bang magbayad ng buwis sa aking pensyon? Ang magandang balita ay ayon sa tax code ng Pilipinas at sa mga probisyon ng train law, ang SSS at GSIS pension ay exempt sa income tax.
Hindi kayo obligadong mag-file ng income tax return para sa inyong pension income at hindi kayo mabubuwisan dito. Gayunpaman, kung kayo ay mayroong karagdagang kita, halimbawa, nagpapaupa kayo ng bahay o may maliit na negosyo kayo, ang kita na iyon ay maaaring pa ring taxable depende sa halaga. Ang pensyon ay laging exempt, pero ang ibang kita ay hindi. Kung hindi kayo sigurado, makipag-ugnayan sa isang accountant o sa BIR para sa wastong gabay. Ang isa pang legal na bagay na dapat malaman ng mga seniors ay ang Power of Attorney o SPA. Kung dahil sa kalusugan o distansya ay hindi kayo makakapunta ng personal sa SSS o GSIS branch, maaari kayong gumawa ng Special Power of Attorney para sa inyong anak o kamag-anak na magtayo para sa inyo. Ngunit maingat na pumili ng taong inyong pinagkakatiwalaan at siguraduhing ang SPA ay notarized at may takdang panahon lamang. Para sa mga pensioner ng SSS, ang disbursement schedule ay karaniwang nakabatay sa inyong birth month o sa huling digit ng inyong SSS number. Ang payout ay ginagawa sa pamamagitan ng inyong registered bank account sa PNB, RCBC, Union Bank o iba pang accredited na bangko o sa pamamagitan ng inyong UMID card na may e-wallet function. Kung hindi kayo nakatanggap ng inyong pensyon sa tamang araw, huwag mag-atubiling tumawag sa SSS hotline sa 1455 o bumisita sa pinakamalapit na branch. Para sa mga pensioner ng GSIS, ang monthly pension ay karaniwang ini-credit sa inyong GSIS e-card o sa inyong designated na bangko tuwing ika-15 at katapusan ng buwan. Kung delayed ang inyong pensyon ng higit sa 3 araw mula sa expected date, ito ay isang signal na kailangan na kayong kumilos at makipag-ugnayan sa inyong GSIS branch. Isang practical na tip para sa lahat, i-enroll ang inyong pension account sa mobile banking. Marami sa ating mga lolo at lola ang nag-aatubili dahil natatakot sa technology, pero ang inyong mga anak o apo ay makakatulong sa inyo ditong i-set up. Sa pamamagitan ng mobile banking, makikita ninyo ang inyong balance at mga transaksyon kahit nasa bahay kayo at mabilis ninyong malalaman kung may pumasok na bayad o kung may kakaibang aktibidad sa inyong account. Gusto kong ibahagi sa inyo ang 3 estratehiya na ginagamit ng mga pinakamatalinong pensioner para ma-maximize ang kanilang buwanang kita. Una, huwag basta-basta mag-withdraw ng lump sum kung hindi talaga kailangan. Ang buwanang pensyon ay nagbibigay ng consistent na cash flow na mas madaling i-manage para sa mga pang-araw-araw na gastos. Isipin ninyo ito bilang inyong sariling automatic na allowance na hindi nauubos. Pangalawa, gamitin ang PhilHealth kasabay ng inyong pensyon. Bilang isang lifetime na miyembro ng PhilHealth dahil sa inyong SSS o GSIS membership, ang inyong medical bills sa ospital ay maaaring makover ng malaking bahagi ng PhilHealth. Maraming seniors ang hindi nagsasamantala rito dahil hindi nila alam kung ano ang covered. Ang pagtrato para sa hypertension, diabetes, cancer at kidney disease ay may mataas na coverage rate. Huwag itong sayangin. Pangatlo, ang 4PS at Senior Citizen Discount. Bilang isang Pilipinong senior na 60 taong gulang pataas, kayo ay may karapatang sa 20% na diskwento sa lahat ng gamot, pagkain sa restaurant, transportation, at iba pa. Kung kayo ay naka-enroll din sa listahanan bilang isang mahirap na pamilya, maaari kayong maging eligible sa 4PS cash transfers na nagdadagdag pa sa inyong buwanang kita. Huwag mahiyaing i-claim ang lahat ng inyong karapatan, binayaran ninyo ito sa buong buhay ninyo sa pamamagitan ng inyong trabaho at buwis. Mga mahal kong kababayan, sa katapusan ng video na ito, nais ko lang ipaalala sa inyong lahat ng isang bagay na simple ngunit mahalaga. Kayo ay hindi lang isang numero sa isang sistema. Kayo ay mga taong nagtatrabaho ng buong buhay, nagsakripisyo para sa inyong pamilya, at ngayon ay may karapatang tamasahin ang bawat pisong benepisyo na para sa inyo. Ang 11,600 na pensyon at ang 3,000 na add-on na binabanggit namin ngayon ay hindi regalo. Ito ay inyong pinaghirapan.
Kaya't huwag hayaang matulog ang perang iyan sa isang account na hindi ninyo binibisita. Bisitahin ang inyong SSS o GSIS ngayong Abril. I-check ang inyong My SSS o GSIS e-card balance. Tanungin ang mga kawani kung may pending benefit kayo. Dalhin ang inyong ID. At kung hindi kayo makalabas ng bahay, huwag mahiyang hilingin sa inyong anak o apo na gawin ito para sa inyo. Kung natutunan ninyo ang kahit isang bagay mula sa video na ito ngayon, ibahagi ninyo ito sa inyong mga kaibigan at pamilyang may edad na. Isang share, isang like, isang kwento sa kapitbahay, maaring iyon ang magbibigay daan para matanggap ng isang lola o lolo ang pera na hindi nila alam na naghihintay sa kanila. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo, alagaan ninyo ang inyong kalusugan at huwag ninyong kalimutan, kayo ay karapat-dapat sa lahat ng ito.